Kamusta? Ako si Ari at makinig kayo dahil ngayon, ang hukbong panghimpapawid ng Israel ay nagsagawa ng sunod-sunod na mga pambobomba sa timog ng Lebanon. Ang nakaraang linggo ay naging masigla sa ganitong aspeto, ngunit ang mga pag-atake ngayon ay mas tumindi pa. Kinumpirma ng FDI na inatake nila ang mga imbakan ng armas ng Hezbollah na literal na nakapaloob sa mga lugar na tinitirhan ng mga tao. Hindi ito mga pasilidad sa gitna ng bukid tulad noong isang linggo, kundi mga imbakan ng armas sa loob mismo ng mga bayan ng sibilyan. Bago ang pag-atake, nagpakawala ang hukbong Israeli ng mga abiso ng paglikas para sa mga baryo tulad ng Brashid at Al-Mahadal sa bahaging iyon ng Timog Lebanon. Malinaw ang utos. Lumabas kayo sa ilang mga gusali dahil may paparating na mga tumpak na pag-atake. Ang layunin ay bawasan hanggat maaari ang pinsala sa mga sibilyan. Mga paunang babala, paggamit ng mga guided na bala, tuloy-tuloy na pagbabantay mula sa himpapawid at karagdagang intelihensya para mas mapino ang mga target. Samantala, iniulat mula Lebanon ang pinsala sa mga gusali ng mga baryo matapos ang mga babala. Kaya makikita ang pattern nitong mga nakaraang buwan. Naglalagay ang Hezbollah ng mga pasilidad ng militar sa labas at loob ng mga bayan at lungsod. Nagbibigay babala ang Israel. Inaatake ang mga imbakan. At ang resulta ay itong halos hindi maiiwasang pagsasama ng digmaan sa loob ng mga sibilyang lugar. Sa harap ng lahat ng ito, doble ang mensahe ng Israel. Sa isang banda, handa kaming umatake ng mas malalim sa loob ng timog ng Lebanon. At sa kabilang banda, susubukan naming gawin ito ng may pinakamataas na katumpakan hanggat maaari. Pero hindi namin tatanggapin na gawing panangga ng tao ng Hezbollah ang buong baryo. Ibig sabihin, hindi na nila muling gagamitin ang taktika ng pagpigil sa mga pag-atake dahil lang inilalagay nila ang mga imbakan sa loob ng mga sibilyang lugar. Ang tanong na nananatili ay kung ito ba ay isa lang panibagong serye ng mga limitadong pag-atake o ito na ba ang simula ng mas malaking operasyong panlupa sa Hilaga na matagal nang pinag-uusapan nitong mga nakaraang linggo. Lahat ng mga pag-ataking ito na ginagawa ng Israel nitong nakaraang 20 araw ay nakabatay sa mga ulat ng intelihensya na nagsasabing may malakas na paggalaw ng mga armas papuntang timog ng Lebanon mula sa Hezbollah na parang naghahanda para sa isang paglusob laban sa Israel, isang panibagong yugto at pati na rin mula sa mga milisya ng Hamas na gumagalaw at nag-ooperate doon sa lugar na iyon. Malinaw ang pulisya ng Israel. Kapag may banta, agad nila itong winawasak at hindi nila binibigyan ng pahinga ang kalaban. Salamat, ayos lang. Lilipat naman tayo ngayon sa Gaza Strip, sa Rafah, ang ilalim ng mundo ng mga lagusan. Sa isang panibagong matinding dagok, kumpirmado ng Israel Defense Forces na opisyal na napatay ang komander ng Rafah Oriental Battalion ng Hamas, ang kanyang kinatawan, isang komander ng kumpanya at isa pang ahente ng sinubukan nilang tumakas mula sa kilalang lagusan ng 200 sa timog ng Gaza Strip. 4 ang natukoy na lumalabas mula sa silangan ng Rafah sa isang lugar na kontrolado ng Israel. Pinaniniwalaang may 2 dosenang mandirigmang Hamas na nakatago pa rin sa ilalim ng lupa. Ang mga sikat na 200 na hindi naman talaga 200 pero iyon na ang kilalang tawag ng lahat. Kaya, ang totoo ay hindi bababa sa 100 kalalakihan ng Hamas ang natrap doon nang magsimula ang tigil putukan. Mahigit 1 buwan na at talagang nahihirapan na sila doon at nagsisimula na silang gutumin. Nakatutok ng mabuti doon ang Israel. Walang paraan para makaiwas sa mga drone ng pagmamanman na 24 na oras na lumilipad sa lugar na ito. At syempre, pati na rin sa mga tropa sa lupa. Mahalaga ang mga pangalan ng mga napatay na terorista dahil hindi lang basta-basta terorista ang pinag-uusapan natin, si Mohammed Bawad na siyang commander ng batalyon ng Rafah Oriental. At pakinggan ninyo, si Abdullah Amat, anak ng mataas na pinuno ng Hamas. Sino ang ama ng ika-4 na napatay na terorista? Oh, siya nga pala. Siya mismo ay anak ni Ghazi Amat. Nakilalang kilala, siya ang nakaligtas sa huling tangkang pagpatay ng Israel sa Qatar. Si Amat ay kasapi ng buro politikal ng Hamas, isang kilalang mukha ng organisasyon ang dumating upang hayagang bigyang katwiran ang pagdukot sa mga bibas ng Kefir at ng kanyang nakababatang kapatid na si Ariel, na sa huli ay pinatay habang bihag. Sa isang panayam, nang tanungin siya kung paano nila pinapaliwanag ang pagdukot sa mga bibas,
Sumagot siya ng ganito, kailangan nating mag-pressure sa Israel at gobyerno nila para mapilitan silang magbago ng direksyon? Ngayon, si Ghazi Ahmad mismo ay may sariling anak na napatay sa isang lagusan sa Rafah. Sa katunayan, ang mga pinuno ng Hamas na namumuhay ng maginhawa sa Qatar ay dumalo sa simbolikong burol ni Abdullah Ahmad. Ang anak ng mataas na opisyal na ito ay ipinagtanggol ang pagdukot sa mga bibas sa telebisyon. Mayroong napakalakas na pagkakaiba rito. Inilibing ng mga lider ng Hamas ang kanilang mga anak sa Doha, habang libu-libong Israeli at Palestino ang patuloy na naglilibing ng mga mahal sa buhay. Dahil sa mga desisyong ginawa mismo ng grupong ito na naninirahan doon sa ginhawa ng kanilang marangyang pamumuhay sa Qatar. Ngayon, isang importanteng punto na bihirang mapag-usapan. Noong nakaraang linggo, nagbigay ang Israel ng panukala sa Hamas sa tulong ng mga tagapamagitan para sa mga teroristang naipit sa lagusan ng Rafah. Isuko ang armas, lumabas at magpaaresto para mailigtas ang buhay. Imbes na mamatay at ilibing, binigyan sila ng opsyon na mabuhay at palayain sa mga darating na kasunduan. Sa simula, hiniling ng Hamas ang ganap na imyunidad para sa mga naipit sa mga lagusan. Ang Hamas, na sa simula ay humihiling ng ganap na imyunidad para sa mga naipit sa mga lagusan sa kabila ng dilaw na linya, ay tumugon sa Telegram. Siyempre, ang tinutukoy natin ay ang mga lider na naroon at komportabling nakaupo sa Doha sa Qatar. Iginiit nila na ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Ibig sabihin, binuksan ng Israel ang pinto, pero sinarado ito ng mga lider ng Hamas. Ipinapahiwatig nila na mas mainam maging martir kaysa sumuko. Sila mismo ang nagpaparusa sa kanilang mga mandirigma at sa sarili nilang mga anak na maipit at mamatay sa ilalim ng labirintong iyon, kahit pa ang mga nandoon ay sarili nilang mga anak. At tungkol naman sa labirintong iyon, patuloy na winawasak ng mga komandong Israeli ang malalaking bahagi ng mga tunnel na konektado sa sikat at pinakamalaking natuklasan kamakailan. Yung 7 kilometro na pinakita ko sa inyo dati sa video, walang opisyal na bilang, pero ayon sa mga tantiya sa mga nakaraang taon, bawat mahalagang tunnel ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Ang mga naguhukay ay nakakagawa ng 4 metro kada araw, at sa isang tunnel, maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan ng tuloy-tuloy na trabaho, depende sa hirap nito. Lahat ng perang iyon, pati semento, bakal at kuryente ay hindi ginamit para sa ospital, pabahay o infrastrukturang sibilyan na hinihiling ngayon ng pro-Palestinian na aktivista sa mundo. Ang totoo, kung anuman ang hinihingi nila, pwede sanang makuha iyon ng mga taga-Gaza. $1,000,000,000 na nasa kanilang kamay, na pinili nilang ilaan sa isang underground na tren na dinisenyo para itago ang mga lider, maglipat ng armas, maglipat ng mga bihag at magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Ang pagpatay kina Abdullah Ahmad at pagkasira ng malalaking bahagi ay nag-iwan sa Hamas ng walang underground na sistema ng komunikasyon. Kaunting galaw, lohistika at ligtas na taguan. Gayunpaman, mahalaga ito. Wala pa tayong nakikitang malawakang pagsuko at hindi rin tiyak kung mangyayari ito sa hinaharap. Ito ay mga lokal na labanan, mga bulsa ng paglaban sa magkakahiwalay na silid ng lagusan at digmaan na lalong nagiging mapanganib para sa lahat dahil isinasagawa ito kada lagusan at seksyon. Huling mahalagang detalye. Bago palayain ang ilang bihag, sinabi mismo ni Ghazi Ahmad na hindi mahalaga ang natitirang buhay. Ngayon, siya ay nagdadalamhati sa paglilibing ng anak niya. Hindi man nito na ibabalik lahat. Ipinapakita nitong bumabalik din ang karahasang kanilang itinaguyod at tinatamaan pati sariling tahanan. Sa totoo lang, parang hindi naman nila ito alintana ngayon. Importante ba na alam nyo ang mga balita sa Israel? Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanita para updated kayo sa bagong video at i-share nyo rin ng maayos. Ngayon naman ay sa Alemanya tayo. Makinig mabuti dahil may larawang maraming kontrast. Sa isang base ng German Air Force, malapit sa Berlin, nagkaroon ng seremonya kung saan ibinigay ng Ministry of Defense ng Israel sa Alemanya ang unang anti-missile system ng Alemanya. 3, ganap na gumagana. Pag-isipan natin, 80 taon mula nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at Shoah. Ang Nazi Alemanya ay nagtangkang lipulin ang mga Hudyo. Isa na itong demokratikong bansa ngayon na ang kalangitan ay poprotektahan ng teknolohiyang Israeli.
Ang Arrow 3 ay long-range defense system laban sa mga misil na kayang sumabat ng ballistic missile sa labas ng atmosfera lampas 100 kilometro taas sa exo-atmospheric phase ng trajectory. Bahagi ito ng pinakamataas na layer ng depensang payong ng Israel at nasubukan na sa mga totoong sitwasyon na may mataas na bisa laban sa mga misil na inilunsad mula sa Iran, Yemen at iba pang mga front. Doon mismo nang nasubukan ito, agad napansin ng Alemanya. At ang kasunduang ito ay nasa paligid ng $4 na bilyong at itinuturing na pinakamalaking export ng depensa sa kasaysayan ng Israel. Ang unang sistema ay inilagay sa isang base ng Alemanya at sa 2,030 madaragdagan pa para maabot ang buong kapasidad. Pero higit sa mga numero, may simbolong mananatiling nakatatak. Sa seremonya, tumugtog ang tikva, ang pambansang awit ng Israel, sa isang base ng hukbong panghimpapawid. Kamakailan lang sinakop ng mga bomberong Nazi ang kalangitan ng Europa. Ngayon, sistemang gawa sa Israel ang nagpoprotekta sa Alemanya laban sa banta ng misil, kabilang ang mula sa tinatawag ng marami na makabagong Nazi, tulad ng rehimeng Iranian. Isa itong larawan na para sa aming mga naninirahan sa bansang ito at laging daladala ang alaala ng Holocaust, nagbibigay ginhawa at sabay na nagpapaisip kung paano kayang magbago ng malaki ang kasaysayan sa maikling panahon. Sige, at mag-ingat dahil malapit na nating tapusin ang drama tungkol sa mga bangkay ng mga dinukot. Ang bangkay na ibinalik kagabi sa Israel ng Hamas ay nakilalang kay Sutisak Rintalak, isang mamamayang Thai na 42 taong gulang. Nagtatrabaho si Sutisak sa agrikultura sa Kibbutz Be'eri nang siya ay pinatay noong Oktubre 7. 2023 at ang kanyang bangkay ay dinala o dinukot papuntang Gaza ng Islamic Jihad. Tulad ng nangyari sa ibang mga dayuhang manggagawa, mga Thai at Nepali, ang bangkay ni Sutisak ay ibabalik sa kanyang bansa upang mailibing ng kanyang pamilya. Siya ang pangunahing taga-suporta ng pamilya, isang lalaking nagpunta sa Israel para magtrabaho sa bukid, ngunit nasangkot sa karahasan noong Oktubre 7. Sa pagkakakilanlan na ito, isa na lang ang natitirang katawan ng mga dinukot sa Gaza, ang kay Sarhento Mayor ng Pulisya, Rangibli, napatay habang tumutulong maglikas ng sibilyan sa gitna ng pag-atake at nananatili pa rin ang kanyang katawan sa Gaza Strip. Para maintindihan ang pagkadismaya sa Israel, dapat balikan ang isang kamakailang pangyayari. Nagbigay ang Hamas sa pamamagitan ng Red Cross ng mga labi ng tao na matapos ang forensic analysis sa Tel Aviv, napatunayang hindi naman pala sa alinmang bihag. Isa itong matinding dagok para sa mga pamilyang umaasa ng balita tungkol kay Rangibli at kay Sutisak mismo. At ang panlilinlang ay iyon. Nangyari ulit ito kahapon nang may mga bagong labi na dinala sa Israel na hindi natukoy na pag-aari ng alinman sa mga dinukot. Hindi kailanman tumitigil sa kanyang mga laro. Agad siyang nagmadali para ibigay ang katawan ng Thai. Isa pang halimbawa kung paano ginagamit ng Hamas kahit ang mga bangkay bilang kasangkapan ng presyon at manipulasyon, at huwag na tayong maglokohan. Alam at nauunawaan ng Hamas na kapag naibigay na nila ang huling bangkay sa Israel, mawawalan na sila ng anumang kapalit. Mawawala sa kanila ang preno na ginagamit nila para mapigilan ang Israel, at wala na silang anumang bagay na magagamit para manipulahin o suhulan ang estado ng Israel. At alam nila na kapag dumating na sa puntong iyon, mapapabayaan na lang sila sa kung anuman ang planong gawin ng Israel sa pamamagitan ng mga gawa. Ngayon, maaari nang mailibing ng pamilya ni Sutisak siya sa Thailand habang hinihintay pa rin ng pamilya ni Rang. Sa likod ng mga pangalang ito, may isang bagay na minsan nawawala sa mga numero. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga taong pumunta rito upang magtrabaho sa bukid, mga batang pulis na sumugod upang iligtas ang iba sa gitna ng putukan. Tungkol ito sa mga pamilyang mahigit 2 taon nang dumaranas ng pag-asa, pangamba at pagdadalamhati. Kung nakatulong ang nilalamang ito sa inyong pag-unawa sa Israel at rehiyon, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, mag-like at i-share ang video. Magkita tayo muli!